bread of life, as a hungry child asks bread from his father, God will provide us with what we need if we ask Him in faith and prayer. Fill the whole earth with the words of God. They are the living bread from heaven. In John 6:33, Jesus said, "The words that I speak to you, they are the spirit and they are life." Yes, therefore partake of His words and eat the living bread. Let us study together God's Word and continually pray without ceasing. Dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Maayong buntag ug malipayong adlaw ipapahulay sa atong mga kapaglaong from around the globe, especially to those who are watching us from the Philippines. Here in Luzon, magandang umaga sa inyong lahat, and sa atong mga Visayan viewers and sa mga viewers nga nasa Mindanao. And of course, happy Sabbath kapaglaong Pastor Romy. And Yes. we welcome this morning kapaglaong Pastor Joy gikan sa Happy ato Sabbath, ang- yeah. Happy It's a Sabbath. great day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. So we welcome Pastor Joy here, mga Yes. kapaglaom. Inyo siyang nakauban every Wednesday ba na, Pastor? Wednesday. Sa Let's Pray Pilipinas in Bacolod. So inyo na Yeah, siyang nakauban na. And it's the month of July, mga kapaglaom. It's the Nutrition Month. And we are given with the theme from our Department of Health, kumain ng wasto at maging aktibo, push natin to. And later on, mga kapaglaom, we will also know unsaon na to pag-push, mga kapaglaom, ang ato ang spiritual lives as well. Yes, kapag laom rin no, since ang atong bulan sa Hulyo is the Nutrition Month, ang DepEd naga-provide kanato og team. Nindot kay ang team, no? Ang team kumain ng wasto at maging aktibo, Right. push natin to. Right. Wow. Yes, very good. So we will So, have a very interesting yes. discussion about that. Yes, kapaglaom, Romy. Dili lang usab nato physical ang atong hisgutan, mga kapaglaom, kung dili dunay daghang mga areas kay nabuhi nga hatagan natong pagdagad, no? Tungod kay karon ang atong hisgutan diet man o kinahanglan nga ato sab kini pasukot sa atong mga kapaglaom. Ningon dili study of the Bible o healthy nga prayer relationship didto sa atong Ginoo gikinahanglan usab kini. Busa mga kapaglaom, sugdan nato ang atong kabuntagon karon pinaagi sa pag-ampo, so mag-ampo kita. Father in heaven, we recognize your presence this morning as we continue to study the words and also to impart your blessings to others. We are here with a reason, and we are so happy, Heavenly Father, for your promise that you are willing to attend all our needs and administer the needs of our people, because you are the only one who could do in our part beyond the human expectation. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Pastor, for the prayer. And mga kapaglaom, mayong buntag sa makausap. Happy Sabbath sa tanan. We are live here at Hope Channel Cebu Studio via local channel 25. And we are also live on GSAT channel 33, mga kapaglaom. Of course, for those who do not have TV sets or are not here in the Philippines, you can watch us live as well via Facebook. You just simply have to type in Let's Pray Pilipinas, and there you can find the link to view us live. If you have friends you'd like to share this message and this program with as well, please share, or rather click that share button on your cell phones or on your Facebook account so everybody else can watch. To those who do not have Facebook accounts, you can now download the Hope Channel app, and there you can also watch not only Hope Channel Philippines but Hope Channel stations all over the world. Yes, nindot kay no ato ang pakig-uban karon tungod kay we are actually talking about Nutrition Month ug atong ipabalo sa ato ang mga kapaglaom nga we are live no every Saturday at 7:30 to 8:30 in the morning, kag do naman tay replay niini matag 7 to 8 no PM. So ato ang
gipasalamatan ang Ginoo tungod kay nindot kaayo ang iyang gihatag nato ba nga today we will be talking about nutrition and we Yes. will integrate it on how our spiritual lives will be nourished as well. Yes, that's right, Pastor. And later on, no, ato na siyang paghahisgutan, so atangin na ninyo. Right now, we invite you to please start sending in your prayer requests and praise reports. Atong mga hotline numbers na diha sa inyong TV screens. For smart subscribers, 0929-344-1777 o Globe, mangani inyong SIM cards, 0916-5574-777. O dili nato kalimtan usab ang pag-stay sa atong mga pamusta sa atong mga kigalaan nga nagpatronize sa atong programa, no? Alang Yes, sa atong Pastor. mga kigalaan diha sa Leyte, Isabel Leyte. Nalipay ta kauban nato karon si Pastor Bart Barrientos. O niya naghisgot siya nga doon tay ubay-ubay nga mga pamilya nga nagasunod karon sa atong programa. Ingon mausab diha sa Samar. Sa atong may kaisuunan sa Masbate. Ingon usab dinhi sa atong pinalangga nga lugar dinhi sa Sugbo. So daghang salamat kay sa inyong pagsunod. Hinaot nga Ginoo magapanlangin o mabenepisyuhan mo pinagi sa atong serbisyo, pinagi sa pag-ampo. O dili ta malimot makausap pa magigsuunan kon ang inyong dangat kanamo kung kini confidential, butagi lang kini confidential aron amo kini maampo pinagi sa atong prayer warriors nga niya dinhi nga nagasuportar sa atong programa nga mahatagan kin pagtagad alang sa intervention sa Ginoo. Yes, that's right. So, speaking of prayers and praises mga kapaglaong, dili na nato dugayon atong sugdan sa pagbasa ang mga pinadalang prayer requests o mga praise reports. Praise reports nga atong nakuha gikan diri sa ato ang Facebook Live, gikan sa atong kapaglaong Joy Silvano. Praise the Lord kay si Brother Martin Berdel Jerome Borsma is getting better from his skin allergy. So, thank you kaayo no sa inyong pag-uban sa amoa sa pag-ampo, and true enough, God has answered prayers. So, there are probably more answered prayers right there mga kapaglaom. Please feel free to send it to us. So, naay pinadalang prayer request gikan ni sender 9092 si Catherine Aleo of Zamboanga del Norte. Ingon siya nga unta maulian ang iyahang anak sa ubog og makadawat na siya og item sa pagkamaisa karong bulana nga matawagan na siya og marilisan, no? Sa naa siya para naa na siya stable job. So ato nang ilista sa ato mga prayer books mga kapaglaom aron maubanan nato siya sa pag-ampo. Gikan ni Sender 1362 si Marcelina Lumba of Surigao. Mapapray siya sa sakit sa iyahang anak nga unta maulian na. Gikan pod sa atong sender 5428, please ko paapil og ampo sa kaayuhan sa akong manghod na makalakaw na siya. Kaga 3 months na hapit na sige ka siya lingkod og higda tungod sa bali sa iyahang paadi ay pastor. Mao ding dili siya makalihok. So ato kining I hope nga makakuha siya og saktong treatment no para ani therapy ba karon o ato jud ni siyang yapil sa pag-ampo. Naputay nadawatan nga prayer request gikan pa sa Kidapawan kang Jessereth. Ingon siya nga dugay nga nagngulngol ang ako ang left shoulder padulong sa ako ang arms hangtod na sa ako ang legs. Uy, painful gyud siguro pud ni kaayo no. Kapila na nako gipahilot, still naa gihapon. Please pray for me. Siguro kay nahilot naman maybe we would want to check pastor sa sa doctor or unsa man gani siya. Kinahanglan og intervention, kinahanglan kin hibaw-an una at least usaon nato pagtabang no. Oo. Ay, Basin na anay mga something else inside wala ta kabalo unsa mamahimo nga imo na siyang ipa-check up sa doktor no. Gikan pod sa atong sender 4330 magpaampo siya sa iyahang asawa nga mag-board exam hinaot nga makapasar. Indot yun ni pod niya ato ang mga pare sa kinabuhi or ato mga loved ones ina-appeal yun nato sa pag-ampo. So nindot ka na siya. And of course, any atong mga board exams, we just simply want to offer it to God. Kay sa iyaha man gyud gikan ang ultimate wisdom and knowledge nga atong kinahanglan. So thank you mga kapaglaom for sending that prayer request. Gikan ni sender 4957 magpaampo ko sa akong sakit nga dugay na di maayo gikan ako pa check up sa doktor wala gihapon ko maayo.
So, murag kinahanglan gyud nato ni siya i-offer na gyud ni nato sa Ginoo, Yes. no pastor, na what na ana sa doctor and atong Ginoo man gyud ang ultimate doctor. So, ato ning appeal sa atong mga pag-ampo. Busa, mga kapaglaom, uban ni kami sa pag-ampo, kita i-lead ni Pastor Romy for our prayers. So, okay, we would like to invite our viewers also to join with us as we pray. Father in heaven, we thank you for your presence this morning because you are the owner of our lives. You know all the details of all our activities. Right now, you heard, Heavenly Father, the request of our brothers because of their sufferings. But you are not pleased, you are not happy to those people who are suffering. You want to let them free, and it is our duty, Heavenly Father, to ask your favor on their behalf. Because you are the doctor of all the doctors, you know everything, and there's nothing is so hard for you. That's why right now, we would like to mention a few names, Heavenly Father, that they want to know your power in their lives in order that they could be able to share to others that how God is good to their lives. Right now, I would like to mention to Catherine. She is now suffering of her cold, but it's only a little thing, Lord. And also Marcelina Lumba regarding the problem of your son. You know, Heavenly Father, the details, the causes, and also the results. But we are so confident enough of your promise that in times of our needs, you see everything and you can be able to help them in times of need. Right now, visit them, Lord, one by one, together with the request of our brothers regarding their brother-in-law. You know, Heavenly Father, the problems that they have right now, and also Jesuit in Kidapawan. We pray, Heavenly Father, that you will guide them, provide them peace of mind, to discern that the God whom we serve is a powerful God. That once we will unload ourselves, we will empty ourselves, and we will invite you to our lives. We can move our lives to become a desirable life of Christ, and we gain enough strength and peace of mind as an avenue for our healing. We would like to pray also, Heavenly Father, for the board exam of our request, with assurance that you will guide her, Lord, to prepare everything, especially for the special items needed for the passing grade. We pray for the problem also of our sister, that many times he went to the doctors, but the doctors had no idea now. But you are a powerful God. Right now, touch, Heavenly Father, her problem, and let her know that the God whom we serve is a powerful God, because you can make him whole right now through the degree of her faith. Thank you for your promise that if we believe on you, there's nothing impossible. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you once again, Pastor, for sending or for praying for our mga kapaglaom. Sa mga kapaglaom, padayon lang ta sa pagpadala sa ato ang mga prayer requests, no? Ang atong hotlines na ara sa ato ang mga TV screens, o mamahimo na amoy mga updates sa inyong mga gipaampo sa una, mamahimo na ninyong ipapadala po diri sa amuan. Now this morning, mga kapaglaom, na ato na mention na ganiha kapaglaom Pastor Joy and kapaglaom Pastor Romy nga naatay lindot nga discussion, no? Yes. So today's discussion, mga kapaglaom, is entitled Go Foods, Fuel Up on God's Words. Ang ato ang quote of the day. It says, "What we need is less physical food and much more spiritual food. More of the bread of life." Mabasa na nato sa Counsels on Diets and Foods nga sinulat ni Ellen G. White. Now, since we're talking about Nutrition Month and our nutrition,
ingon sila nga naay mga go foods, Pastor Joy, no? Yeah. Unsa man ning mga examples of go foods, unsa man daay ni sila? Usually ang mga go foods gitawag ni siya mga energy giving foods no nga mao ni siya kalabanan kita nga mga Pilipino murag very inclined tani ana no. Most of the times in our meals gyud na labi na gyud ang rice, di ba? O sa ubang mga lugar, mga western countries, mahilig sila pastor sa mga tinapay or bread or sopas gitawag nato dinhi sa Cebuano. Unya kini mga pagkauna mao ni siya mga naghatag og kusog ba supplement nimo nga sa matag adlaw kung makakaon ka niya. So for example sa una sa mga kabukiran kaon tag mga root crops no. Those are the rich sources of what we call go foods. Mga naghatag og energy nato kada adlaw. So bot ipasabot nga kung wala ni nga mga pagkaon sa ato ang kinabuhi, it is very impossible for us to move, to go because this food actually is the major source of our energy. So this will help us keep going. Keep for going. The whole day nga perform sa atong activities, no? And normally we take this at the earliest part of the day. So mag-breakfast mao ni usually dirita magkaon pastor no og mga go foods nga atong ginaingon. So no mga rice unsa pa na diha ang sa uban Kana mga carbohydrates, mga root crops. Kamote, kamuting kahoy. Okay. So this will sustain us the whole day. Although yes, this is being promoted or it's rather advisable for us to eat breakfast in the morning kay kung mabantayan nato nga kapaglaom di gani ta mamahaw murag apektado sa gyud ang ato ang pagpaminsar o wala tay energy, no? Yes, kapaglaom rin na. Atong hinumduman sa atong mga kapaglaom nga importante gyud ang pamahaw. Kayo sahay muli kay sis pagka pamahaw tuan as paniudto. Kung mahimo, himuon magabi ang kaon, himuon nga walay kaon magabi importante buntag yun. Ug ato hinumduman na kining mga go foods, mga direct yun, kining yung atong mga carbohydrates no atong hinumduman. Pero ato hinumduman nga bisan pa kining beans nga atong gikaon, nga rich kayo og gitawag natong protein, kang gitawag natong grow food o kanang mga glow food, ang iyang end product kana glucose ra gyud gihapon. So sa ato pa nagkinhanglan ta na pero kinhanglan ra gyud nga gitawag nato i-balance nato no. Yes. Ego ra gyud no. Kung makakaon kag daghan buntag, maudtok mahimo wala na. Oo. So mao gihimo karon sa uban nga kapaglaom nga kumukaon sila rice usay gamay ra ila ra. O kay kining atong end product niining tanan mo sangko magihapon sa gitawag nato nga glucose, sugar magihapon. Ug ato hinumduman na sa atong mga pagkaon hilagbi ng mga carbohydrates nga naa pa gyud gibutang nato nga sugar nga gitawag na manufactured sugar. Ato hinumduman nga kawatan na sila og nutrients sa atong lawas. Oo. Kung kawatan sa ato pamahitabo nga ma-deficient sa nutrients, mo na dali ta magsakit. Dali ta magsakit. Ug ato hinumduman nga ang kasagaran sa atong sakit mogawas ni siya naa na ta sa porsyento nga taas-taas. Ako bitaw gihisgutan nga kung pananglitan ang atong damage makaabot ta og mga 25 wa pa gyud tay mga symptoms and signs. Apan kung mag-aabot tag 30 dunay mga parts sa atong lawas nga mogawas na ang iyang gitawag nga mga symptoms and signs. Ang delikado nga atong kidney. Kay kung di kaabot og 70 wa pa gyud ta makita nga symptoms and signs sa atong problema. Mao ni nga ni aning atong pagkaon kan earlier ato sa bantayan. One more akong point may tungod nga kining go foods doon ay gitawag nato sa atong responsibilities pagkaon katawag nato obligation. Ang obligation hisgot kay to do and not to do. Sa ato pa sa atong carbohydrates na panahon nga mukaon ta na kini atang kanon doon na si dili. Oo. Kaya kung panglita mukaon ta ng mga mantika sa panahon usay magkadaot na sa atong lawas. No? So, kinanglan gid gihapon ang moderation. Aning mga although yes, go foods we need it for us to be energized to get us through all the day. Pero kinanglan pud nga nakabalance siya and dili pud siya or mamahimo nga balance sila dili pud palabian. Okay? Too much of everything kay will be not good for us and it will be bad for us. Although naghisgot kita nga unsaon nato para we can get through the day,
No, naapag yung isa ka mas importante pag yun nga butang, di ba, Pastor? Gawa sa atong physical need. It is also important sa pipila na to ka mga episodes, mga kapaglaom, if you were following us, atong nahisgutan nga, ang ato ang physical growth, physical strength, and health should also be paired with spiritual health. Yeah. There is a very good reminder, kapaglaom, Pastor Joy, no, sa Matthew 4 verse 4. Would you please share that to our mga kapaglaom ug unsa na siya nga text, Yeah. no? Matthew chapter 4 verse 4 nagaingon dira, man shall not live by bread alone, but by every word of God that comes from the mouth of the Lord. Praise So, God. ipasabot nga we need physical food as well. That's why Yes. we're talking about balance here. Oo. Nga kinahanglan naton ang physical food, pero there is a term temperance, no? Temperance, Kanang yeah. imuhang i-balance siya ang mga pagkaon nga makadaot o kung makahalit ato ang likawan, unya ato apong ihagan-haganon or atong use in moderation ang mga pagkaon nga maayo. Ang Biblia nag-ingon nato, labi na gid ni Jesus nga ang tao dili ra siya mabuhi or solely dependent on the physical food. Pero kinahanglan niya ang spiritual food. Una nga nag-ingon si Ginoong Hesus sa John chapter 6 verse 35, ingon siya nga, I am the bread of life. Those who come unto me shall never be hunger anymore. No? Praise God. So diha niya ang tinuod nga kabulusgan, na niya ang tinuod nga satisfaction. O naata pirmi mo claim ta aning pagkauna nga si Ginoong Hesus mo bread of life, mao ni maghatag na tug kanang absolute moving. We are always keep moving nga wala gyud ingon nga condition ba. Okay, for example, we know that the food nga we introduced earlier nga they are the source of energy. Mukaon ka og kanon, mukaon ka og sa bagay ang kanon, ang rice murag kuan kay siya lahi sa mais, no? Yeah. Dinhi sa Kasibanuhan, I was grown, no, sa lugar nga mga Cebuano, mais gyud. Yeah. Di makakakaog daghan sa mais. Okay, bugat man kay ang ihang busog. Ya labi na og gulay sudan. Di ka kakaog daghan kayo ba? Pero kung rice gani, taas kay na iyang content sa glucose. Pero ug mokaog kag mga root crops, kamuting kahoy, kanang napagigab ubi, nahigabi, kamote. So magluwas nga energy sa source of energy siya, fiber pa gyud siya ba. So pero dinhi ato makita kung mabalik ta sa pulong sa Ginoo nga siya gyoy tinuod nga source sa strength nga mao ni ang iyang siya mismo nga tagaan natog panahon unya mahibaw-an na nato kung unsa nang pagkauna kung mahatag tag panahon to take and to listen the still small voice which is His word from the scriptures. Praise the Lord. Ato hinudon man kapaglaom nga kung maghisgot ta og kita nato grow food. Unya kung dili nato maayo pagkaluto. Unya usay ato bisagwa pareha gihapon na sa gasolina sa atong lawas nga kung ang atong gasolina sa gulan natong tubig magburo-buro. Mo na nga usay ang atong pangalagad kung ang atong pagkaon espirituhanon dili kay nato ma-digest, ang mahitabo magburo-buro sa atong pangalagad. Dili ta maka-function og maayo suma sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. So sa atong pagkaon gyud ay nato usay kinahanglan gyud og concentration. Oo, magtuon tas Biblia. Unya kinahanglan na atong ma-maintain si sakto yung mga pagkausap. Di po usapon. Mo na usay we are required of 32 times to chew our food. Ano importante man ni? Tungod kay ang sa diha nga ato kining ma-consume ay gikan sa atong baba, sa ato pa ang mga enzymes, so nya sayon ang pag-digest, unya pag-absorb sa kalain atong cells sa atong lawas. No? Mura siya ka ng, so it's very much relatable sa ato ang kuan ba spiritual nga pag health, no? Nindot kayo siya pamalandungon ba nga sama sa pag try nato og strengthen sa ato ang mga lawas. We eat breakfast early in the morning para mo sustain sa ato activities for the whole day. Mura po siya pareha sa ato ang spiritual life, no? Yes. When is it best kay, di ba, ang ato ang physical sa atong physical needs, pastor, kay ginahanlan man ta mo kaon og breakfast para mas energetic ta for the whole day. So, how about for our spiritual food? When is the best time for us to feed ourselves of spiritual food? Ang pagtawag mo gyud natong balance sa pagkaon, pareha gyud nga ang carbohydrates mo ni
Pero doon ay mga portion sa atong kaon nga gamay ra. Panitang oil, no? Mahimong balance. Ang pagkaon sab nato mahitungod sa spiritual foods, mahitungod sa interbalance, giingon is Biblia, wa tay hunong. Kito na, behold, the Lamb of God. Sa ato pagtan-aw nato ni Ginoong Hesus pagtutok kanunay, makita nato siya pinaagi sa atong eye of faith, pinaagi sa atong pagbasa o sa iyang pulong o pinaagi sa atong pakig-istorya kaniya. O kana siya nga connection, the signs of connectiveness, mo na muhatag natong power kanunay nga mo na ma-emulate nato ang iyang kinabuhi tungod sa kanunay natong contact niya. No? Even Jesus Christ, di ba, Pastor Joy, when He was still here on earth, no? He didn't start the day nga nag-work siya diretso or nag-anything. So instead, He started the day talking to the Father. No? Asa man siya dapit usually makita ato nga time where He did His devotions. Jesus usually did it in the secluded and solitary places. No? Kung ato na siyang ibutang karong panahon na muadto siya sa mga lugar nga layo sa mga kasamok, layo sa mga kasaba. So kaniadtong panahon na, of course, they were living in a place daghang kaayong mga kakahuyan, daghang mga tanong, mga katamnan. So nasa usually diha gahimo early part of the day. No? Have you noticed nga you regularly normally mukaon gid katulo, no? Mukaon ti katulo sa tibok adlaw. Pero kanang atong practice sa sulod sa the first 12 hours, no, kay 24 hours man ang usa ka adlaw. The first 12 hours we regularly eat 3 times. Pero the rest of the 12 hours wala na taga kaon kay natulog man ta. Mo na nga inog kabuntag ang una gyud nato nga meal gitawag siya og breakfast. Aron maputol ang fasting tibok gabi. So mo na nga bisan ang mga siyentipiko o mga nutritionist gi-encourage gyud nila nga in the morning you eat like a king. No? So mao nay panahon nga mo kaon kita og daghan kay dili man buti pasabot nga if we refer the food, the bread of life to come to Jesus, kung morning lang ta mo paduol niya dili pud pwede. So we should have do it. Gihambal ni Pastor ganiha nga without ceasing, no? It should be a lifestyle. It should be in every minute, every moment of our lives nga naa gitay constant communication sa Ginoo. So pero ang early part of the day as what Jesus did is a very concrete example para nato nga unahon gyud nato siya tungod kay sa unang bahin sa adlaw mao na isay pundasyon sa ato ang existence all throughout the day. If we don't start right our day, everything will be problematic day. That's true. Kapag atong hinungduman ang atong ubang mga reformers, sama nila ni Modi, sama katong mga preachers sa una, hisgot sila nga kung pamilita dili ko kaampo og insakto na ng buntaga, kanunay lang gyud siya maka-encounter og salas tibok adlaw. Unya malangal siya. Igagabi mo spin siya taas kay panahon sa pagpangayo pasaylo. Apan kung ang tibok adlaw gihimo ni earlier sa morning taas nga panahon, nakiistorya sa Ginoo. Sa ato pa hapsay kay tibok ni ang kadlawan. Unya makatulong siya dali-dali sa iyo sa gabi. Sa akong experience, Pastor, no, nalahi gyud ang adlaw nga musugod ta nga ni diretso ra bitaw kag mata, nag-prepare ka for work or for school o kung sama na imong activities, nikaon ka without bitaw having your own personal devotions. Wala murag ang imuhang adlaw dili gyud siya inana ka smooth ba. It may run smoothly but daghan gyud siya bitaw mga libaong-libaong in between, no? Lahi gyud sa kanang gisugdan gyud nimo ang imuhang communication sa with the Lord and reading His words, assured na ka for the whole day manggod sa iyahang promises. Yes, kapag laom. Mao na atong i-remind hilabi na sa atong mga batanon sa langit bahin na mamahaw gyud sila sakto. Unya siya pagpamahaw hatagang yung panahon nga makig-communicate gyud sila sa Ginoo early in the morning despite of our hectic schedule because all of us we are always preoccupied. Oo. So sa ta pulos man ta busy. Ayaw hatagi yung panahon Ginoo mo sayo ka, mag-meditate kay pulos man ta busy. Unya ako nagsaksihan na sa busy mo ko sa ita mabuntagan. Pero kanang igmatag yun mo muhatag yun kag mga 5 to 10 minutes pag-istorya sa Ginoo nga naa pagkasigdahanan. Kung nahimo ni si mong lifestyle, tibok adlaw posible dili ka ka-experience sa sala. Ano man magka-experience magsala siya nga pastor magampo ba ka kanunay sa Ginoo og confession? Wala. Seldom ra ka magampo confession. Ano mo sa may sala nimo? Kanunay magag-istorya niya. Di ba? Oo, mahitabo usay ni nga mag-atong pagampo nga taas ang bahin sa confession tungod kay
nakulangan ta dili insakto ang atong pag-communicate sa Ginoo sa early in the morning unya sa the remaining hours of the day. Opo na usahay kung maka-escape ka ba pastor og pamahaw. No, ang pinagyod ka balatian nga imong kana bitong you usually skip sa pamahaw. Oh. Ga vertigo ka muna usually ang ginabati nga ang vertigo is a kind of disease nga DC ka, mura ka lakat ka di ka kahibalo ug asa ka mura ga galutaw ra ka. Galingin ang imong ulo. Mo po na mahitabo nato if we usually skip sa pinaka-importante nga butang sa buntag mao nga pag seek ye first bitaw. Yeah. Very simple text. No? Seek ye first the kingdom of God atong hisgutan. Atong ginahuna manggod kay ang all these things atong gilantaw. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ang things nga i-add nato mo ni ato ang nakamotivate ba pero wala ta naghatag bili ang word nga seek ye first. Nga Yes. unahon ginato ni Ginoo sa Yes, panahon. kapag laom. Doon ako ihatag nga sa study karon nga kadtong mga tao nga may skip sila gikan silang breakfast, ang common nga sakit kan Alzheimer's. Sa ato pa ko say kung maanad kita sa ato spiritual nga butang, palimtano na kay tas Ginoo. Dili na mo importante gyud kayo di ang early sa morning mahimong kabahin sa ato kinung physical or spiritual. Kaya ang pulong sa Ginoo maugay mo protect sa ato towards against temptations and kung unsa pa man kay all these kanang mga worldly cares and worldly pleasures that we are compelled sometimes ba. Yes. Kay mao mo gud ni siya makadaot pud sa atoa. So without us mga kapaglaom clinging on or starting the day by studying God's word and communing with our God, mayabog kita sa ato ang daily lives. So ato gina siyang hinumduman always pag mata na to diretso gidayon ta prayers and we could probably start up with our daily devotions basa sa gyud ta sa pulong sa Ginoo so that ligon ta all throughout the day, not just physically but spiritually. And mga kapaglaom, thank you kayo for joining us in our discussion. I hope that we will ponder upon how we can strengthen our spiritual lives by reading God's Word. Let's Pray Pilipinas. We'll be right back after this short break. Salang o akong higala, ang kalisod nga imong naangkon. Sumalig lamang kang Jesus nga Ginoo, kay siya lang ang bugtong dalang pana. Sa langit, wala na'y kagulanan. Dito sa langit, lundon kalipay. Dito sa langit, may balay nga bulawan. Nagitagana sa mga sa langit, di mo nang ikalimtan. Dito sa langit, wala
sa langit may balay nga bulawan, nagitagana sa mga balaan. Tanang butang ning kalibutan, pulos lumalabay lamang. Ang mga kasakit ug kagulhanan dito sa langit imo nang ikalimtan. Dito sa langit imo nang ikalimtan. Dito sa langit imo nang ikalimtan. All of us, we need God's words in our daily lives to give us strength. We need our daily devotion and study. We should make it as our boaster and fuel throughout our lives. Yeah, so welcome back mga kapaglaom dinhi sa Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. And ato ang nakita ganiha no, nindot kayong alawiton gikan sa samba from Leyte ato mga kapaglaom dito. And the song is very reassuring that when we get to heaven mga kapaglaom, there will be no more worries, there will be no more hurt, and naay nakaandam ang Ginoo dito nga nindot kaayong bulawanon nga puloy anan para sa ato ang tanan. And so karong tagna, I would like to say thank you sa ato ang mga kapaglaom nga nagsunod nato sa Facebook Live. Salamat no sa ilahan ni Joy Silvano. Permi gyud ni sila nagsunod sa ato Praise God. nila ni kapaglaom Christina Esther Chong. Bob Miller from the US, although he doesn't understand, Pastor, our language, but he watches us every day. No? So Praise thank God, you, praise God. Bob, for joining us in prayer and in praises every day. For Hannah Lewis as well, Hannah Lewis says here na she's asking Pastor for prayer in their marriage and fruits of the womb over her, as she's already 42 and she's kind of losing hope daw, Pastor, kay nagdako ng iyang edad and nangayo siya anak para sa ilahang marriage, no? So kapag laom Hana, we will be praying for that. We will offer that to you to God later as well, no? So sa uban pod nga ato ang mga kapaglaom, silang kapaglaom Leia Abalye, atong mga kapaglaom from Hope Channel in Cagayan de Oro. Thank you for joining us. Our communications director, si Sir Bernie, is also monitoring, and I would like to say good morning and happy Sabbath as well sa ato ang mga kapaglaom dahil Pastor sa Matutong View Academy in Akumunan, Tupi, South Cotabato. Ako kipasayad ko sa ako ang parents nga nagsurya daw sila and sa mga taga dito, and they are always watching Hope Channel and Let's Pray Pilipinas. So we thank you Praise for God. joining us in prayers and in Atin praises. ito, ha? Oh, so nindot na nga Thank daghan you, tag, mga Matutong View kapaglaom Academy. sulod sa ato. And of course, sa ato ang mga kaigsuunan nga naa sa Surala Seventh-day Adventist Church as well, who are also watching us. And so mga kapaglaom, let's continue with our prayers and praises. Ubani kami sa pag-ampo, akong pagabasahon ang pinadalang mga prayer requests gikan ni sender 9003. Magpaampo na unta, mubalik nako na ang ako ang asawa. Uy, so naa siguro sila yung mga challenges sa ilahang marriage, and unta mapatch up ni ato ni siyang pag-aampuan. No? So padayon ta sa pagbasa sa prayer requests. Gikan pod ni sender or rather kang Silawan of Toledo, Philippines. Mapaampo siya sa iyahang anak nga si Charnel Zina Kalinaw, 1 year and 3 months old, nga naay UTI or urinary tract infection. Maghilak usa bago makaihi. Painful gid pod siguro ni Pastor, no? Ang Yeah. UTI, Oo. kay infection man gud ni sa tract, urinary tract, so it must be painful. Nga bata pa kaayo pod, 1 year old and 3 months lang. Naay gireseta ang doktor
and atong iampo nga i-bless ni sa Ginoo para makatabang ning pagtambal, Praise no? God. So para makabalik na ang bata sa iyang normal nga mga activities. Gikan pod sa atong sender 0179, pagpadayon o pag-ampo sa ako ang apo nga may sakit sa dugo. Wala ta kabalo exactly what it is, pero mao kato iyang ipaampo. Gikan pod ni Lindy Umba of Kabangahan, no, sa magpatabang siya pag-ampo para sa balatian. Naa siya sa hospital di ay dito sa Surigao del Sur, mga kapaglaom. So ato kani siyang iapil sa pag-ampo. Gikan po ni sender 7817, or mauni siya ganiha ang katong dito sa Surigao del Sur rather, no? So napabatay laing mga gikan ni 1729, magpaampo siya, no, kay Lola Valing Magseno nga mabubalik na ang iyahang kusog kay nagasakit ang iyahang lawas, no? And gikan pod sa ato ang sender 3193 para sa iyahang papa nga si Roberto Mokoy, sa iyahang balatian nga galisod siya, mga kapaglaom, o ginhawa. Unta makalakaw gamay, or rather kung makalakaw gamay, mga kapaglaom, mo hangak dayon siya, no? So ato ko ni siyang i-take note, mga kapaglaom, and ato ni siyang pag-aampuan. Now, naa kitay caller, mga kapaglaong, gikan pa sa Iloilo. Hello, kapaglaong Ferdinand. Good morning. Hello, sir. Welcome. Pastor, good morning. Happy Sabbath. Happy Yes, Sabbath. Happy Sabbath. Welcome to Let's Pray Pilipinas. Yes. Ano ang Oh. aton ang pag-ampo para subong nga aga? Ilonggo siya, no? Gusto ko, Pastor, mapaampo nga magbalik ko sa Ginoo ba na mangin okay ang pagbalik ko sa kay Lord, na ang Holy Spirit yara gid sa akon nga hindi ko madaog sang kaaway, Yes. na mangin mainit pagid ako sa pag tuo sa Ginoo. Bisan sa palibot namon damo tentasyon, gusto ko nga makuha ko gid ang bugos na pagkuha sang Holy Spirit sa akong pamilya kag sa akon mismo. Wow. Oy. So we Na praise- bisan sa ano nga mga pagtilaw sa kalibutan kag sa sulod sang church, ma-overcome ko nga yara gid nga sa Ginoo lang ko nagatulok, hindi man sa akon nga Amen. kinsa pareho nga nagatintar. Amo lang na, Pastor. Nidamo gid nga Damo salamat nga kay salamat. nagtawag ka gid sa amon, kapaglaong Ferdinand, no? Oo. Kanami gid nga ginapaampo gid naton. Nga ano kay hindi man ni mabudlay man gid yung kisa, kay tawo man lang ta, Oo. matintal gid kita, no? So wala kita dalang paniban, ang Ginoo lang gid man, no? So Okay, Pastor. So, madamo ka salamat ha, Brother Ferdinand. Wag. Okay, Pastor, and happy Sabbath today. yes, Happy Sabbath, brother. So Salamat, kid. please stay on the line for us as we pray for you and for the rest of our senders as well. Kapaglaom, Pastor Joy will offer the prayer for all of us. Ginapangabay ko ang tanan sa pagpakig-upod sa amon, kung diin man kamo, ara sa inyo panimalay. Join with us if you have time to kneel, if you have time to close your eyes, please join with us as we pray. Let's pray. Amahan namo nga balaan nga anaa ka sa mga langit, nining buntaga Ginoo, ginapasalamatan namo og dako ang imong kaluoy sa among tagsa-tagsa. Gitagaan mo kami higayon sa pagpaduol kanimo, Yes, ingon man sa Lord. kalipay nga among naangkon karon nga kami gayod may dako nga kahigayunan sa pagpakig-angot kanimo Thank you. pinaagi sa pagpangamuyo. Ani karon ang among mga kaigsuonan, mga kapaglaom, mga nagahatod sa ilahang mga pagpangabay, sa ilahang paghangyo diha kanimo, palihog hinumdumi sila Ginoo. First and foremost, we ask for your divine blessings to Hannah Lewis. She's asking for a child. They've been together with her husband, and though there are times that they are feeling of things that are something lacking in them, but yet, Lord, we pray that your divine miraculous providence will be upon them. There's Yes, nothing Lord. impossible with you. When we ask you, you are willing to answer our prayers, and when we are knocking the doors of your grace, you are willing to open. And please, Lord, grant the desire of Hannah Lewis that you will give them a child, and this child will be a blessing to their family,
so much so that the child will be a blessing to your church. Yes, Lord. Kag akon man ginadala karon ang amon nga caller si Brother Ferdinand. Salamat Ginoo nga sa malawig nga panahon siya nagakalipat sa imo apang subong nga tinion. Yara siya Ginoo nagadesisyon sa pagapanumbalik sa imo kag mag-aalagad sa imo kag gabay. Ikaw maghatag sa ising kusog. Amen. Uligay sa Ginoo nga sa iya nga pagpalapit karon dira sa imo. Siya mapun-an sa balaan nga espiritu Yes. kag niyan wala sing pagpangduha-duha nga bayluhan na niya iya kabuhi kag magbalik siya sa kamatuoran nga Thank iya you. sadto anay nga ginakapyutan sa iya pagpangalagad. Praise Kabay Ginoo kag ingon man hinumdumi karon ang isa namo ka igsuon 9003 nga ang iyahang pangayo nga mobalik na ang iyang asawa. Dili kami kibalo og asa karon ang iyang asawa apan Ginoo kami nagapaduol kanimo nga tamdi ang iyang pagpakiluoy kanimo nga Amen, Lord. matingob na ang ilang tibuok panimalay. Yes. Niya ang mong igsuon gikan sa Toledo City, Silawan nga ang iyahang anak nga si Charmel Kalinaw aduna UTI karon ana sa ospital tabangi in town sa Ginoo. Hikapa ang iyang lawas og ibubo kaniya ang lana sa pag-ayo nga kining bataa Amen. nga luoy kaayo karon Ginoo in town maluoy ka kaniya nga siya makaangkon og kaayuhan Yes, Lord. diha kanimo. Ingon man sa among igsuon from 0179 nga ang iyang apo na ay sakit sa dugo, Ginoo palihog in town tabangi siya nga kining iyang apo makaangkon og mirakulo diha kanimo og maayo sa siyang gibati nga bisan gani ang mga balitian kaniadto nga di na gyud masabtan sa mga tawo sa kalibutan pero na ang mga bakol nakatindog ang mga buta nakakita ang bungol nakadungog og ang nagklinlain nga mga masakit sa yuta naayo tungod sa ilang pagtuo Yes, Lord. diha kanimo. Ingon man karon ang among igsuon si Lindy Umba tabangi sa Ginoo nga ang ilaha karong balatian mag-ayo usab og from 1729 si Lola Baling Magsino nga mobalik na ang iyang kusog og ingon man si Robert Mokoy Ginoo sa iyang balatian nga maglisod siya og ginhawa. Hinaot nga kining among mga kaigsuonan karon nga ning hatod sa ilang pakiluoy diha kanimo makaangkon sila og tubag sa ilahang mga pangamuyo. Salamat Ginoo nga ikaw lagi nigapatumbaya sa tagsa-tagsa namon ka mga kauturan kag mga kapaglaom kag amon sila ginatugyan dira sa imo kay Yes. ikaw ang tag-iya sa tanan busa Yes. kami nagapangabay apang ang imo pagbuot amo matuman. Yes, Thank you so much for being with us today, Lord, and thank you for the assurance of you of answering our prayers. This I ask in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Pastor Joy, for the prayers. And thank you so much as well, Kapaglaong, for joining us in prayers right now. So, padayon kita sa pagbasa sa mga pinadalang prayer requests. Gikan ni Angela of Davao Occidental. Unta nga madungog ni Papa kini og mobalik usab pagsimba. So kuan siya no nga naghandom siya nga pastor nga ang iyang amahan mobalik sa pag simba Member of po. the family. Gikan ni Sender 0501, nag-apply akong anak sa Margos Hospital. Ako ipaampo nga madawat siya kay ikatulo ning apply. Wala man siya recommendation gikan sa taga didto no sa hospital. Iyaha lang ipaampo nga ang Ginoo na gyud bahala nga i-allow nga makasulod siya ani nga trabaho. Alright, so daghan ko nung salamat. Gikan pod ni Sender 7849, magpaampo siya sa atong duha ka igsuon nga nadisgrasya si Pau Pau Tabingo ug si Nanay Ramirez nga naa sa critical condition hangtod karon. So ato kining iampo. Gikan sa atong Sender 9864, magpaampo siya sa iyahang bayaw nga pirmi lang masukanon sa iyahang pamilya nga dili na unta siya masukanon. siguro. Masukanon di siya sa iyang pamilya nga unta daw dili na siya masuko. Salamat og ipadugang panako mga igsuon nga iampo ko sa akong banang nga mabautismohan na unta siya para maapil na siya sa buhat sa Ginoo. Prayer, wonderful prayer. Yes, thank you for sending that prayer. Gikan po ni Sender 6139, magpaampo siya kang sister para ni Sister Amay Bentulina nga mga nakay karon og i-cesarean siya, ECS no? Kay wala pa jud mugawas ang bata. So please pray nga luwas ra siya og ang bata og maka-recover og kali.
So ato ginang inidala sa pag-ampo. Gikan ni sender 1861, paampo ko sa ako ang kuya nga si Wiwi nga mutaas na iyahang platelets o maulian na siya sa iyahang dengue. Daghan kay tag mga cases of dengue karon Pastor Joy o Pastor Romy, no? Magkaroon mo. Na ay outbreak in fact sa Western Visayas. Western Visayas in Iloilo. So ato sila po ni i-appeal sa atong mga pag-ampo. Yes. So worried kaayo ang mga tao, no, tungod ani nga outbreak. So ato lang jud ni siyang padayon o pag-ampo. Gikan pod ni padayon kita ni Abel Francisco of Alegria, Samar. My prayer request is to pass the board exam this coming Yes, September 2009. Let ni sa let exam. Sa let ni, no, ang umaabot nga mga prayer, rather mga board exams. Alright, sige, ato nang iampo. Gikan po ni sender 7830 ni Alice Lauyan, nga unta, maaprubahan na daw ang iyahang application. Matanggap na siya sa trabaho. July 16 ang final results. So, sana ma-approve na ang application niya sa trabaho. So, well, we will pray for that. Gikan po ni sender 4470, paampo siya sa asawa ng, ingon siya nga, paampo siya sa asawa ng kuya ko na buntis dahil ngayon po due date niya tapos di pa po siya makaanak. So, please pray po for her safe delivery. At sa pag-aaral ko po, please pray for sa mga plano ko, lalo na ngayong mag-college na ako. Please pray din po na makapag-aral ako sa Adventist School. Yeah, At kung anong course po ang para sa akin at nararapat, tulungan niyo po ako sa mga problema ko. Guys. So this is also good nga ato agyong i-seek ang guidance sa Ginoo Right. kung sa nga kurso and ang imuhang desire to study at an Adventist institution. So sa ato pastor, no, nga mga naka-eskwela sa Adventist institution, we can testify that we can get the best out of our education if we go to an Adventist school. Yet ato gyud na gihapon iampo sa Ginoo. Gikan sa ato ang sender 8338, paampo siya nga God will always guide my family, and for my brothers that God will bless them in the school and protection always. All right. Gikan ni sender 9357 sa akong pagskwela dinhi sa Santo Domingo Sulads Comprehensive High School. For the lumads nga unta makalahutay ko sa akong kalisod sa pagkaon. Uy, malisod pa ya mag-survive nga wala tay nagisgot ta ganiha og pagkaon, no, para sa atong physical strength. And so ato lang gyud pangayoon sa Ginoo nga matagaan tag mga resources para ni ana. Gikan sa atong sender 3488 para sa akong asawa nga si Jasmine Angeles nga maulian na siya sa iyahang gibati nga dili na makaila. Naa siya sa City Hospital sa ilahang dapit, no. So medyo kuan siya, no, medyo siguro na ay mga complications nga ni-affect sa iyahang memory. Alright, so ato gyud nang idala sa pag-ampo. And so, at this point, ato ang i-request si Pastor Romy to please pray for them, Pastor. Okay, Father in heaven, again, we would like to continue to communicate with you because you know what is our desires. Today is a Sabbath day to remind us that you are our Creator. You are the owner of our lives, and it is your mission to free from us from any sufferings, pain, and also some undesirable feelings. Thank you, Heavenly Father, for the history, what you have done in the past. You healed the different kinds of diseases because they live on your word. Right now, we would like to mention, Heavenly Father, our brethren, that they need, Heavenly Father, your intervention right now because of different problems and cases. We pray the Lord that will visit them one by one right now. Talk to them maybe through dreams, through visions, and through their conscience, that there is a living God who really cares for them. We would like to pray for Angela, Heavenly Father, of her request regarding her father to be back in the church, and also our brothers who are now in hospital, especially for his son of Marcos,
and Margos Hospital. We pray, Lord, that you'll visit also the two brothers who met the pure accidents. We visit them one by one. Touch the defective parts of their body. Let the responsible hormones or organs to function well in order to assess for their sound recovery. There's nothing is so hard for you, Lord, because you are so happy that we will cling to you and hold fast to your promise. We are ready to do your best in our behalf. Right now, I would like to pray, Heavenly Father, for the request regarding the members of their family because of her undesirable feelings, that you will provide him spirit of comeliness to understand the situation. We pray, Lord, also for the Amay Bintolana. She is now preparing for CS, but many times we experience, even in hospitals, few days from now, you perform a miracle. The daughter of Attorney Ocarisa. And we experience also her sister. Sometimes it's impossible for them. But because they believe in prayer, as we pray, Lord, you enter in and you perform a wonderful work that sometimes beyond our expectation. Right now, we pray and you'll visit them, Lord, to provide them an assurance that you are always in their side. And also, Kuya Wewe, Heavenly Father, regarding the platelets, his body. We pray, Lord, for Abel Francisco's request about the board exam. He is now preparing for that day. And also Alice Ayawan, Lord, according the approval of her application. Thank you, Lord, also for your promise that you will make them simply, all the families, all the brothers and sisters, sending the request, because there's nothing is so hard for you. Once we believe you have a promise, you will perform your miracles upon them. We pray and thank you for answering our prayers in Jesus' name. Amen. 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 Thank you once again mga kapaglaom sa inyong pagpadala sa mga prayer request. Kapaglaom Pastor Joy, thank you so much for joining us this morning. It's a privilege to be here. We are blessed that you are here. No? So kapaglaom Pastor Romy, thank you so much as well. Alright, and sa tanan nga mga nag-send sa ilahang mga prayer requests and praise reports, daghan kayong salamat mga kapaglaom for all of those. And I hope that you will keep sending us updates on how God has answered your prayer. Mga kapaglaom, wala na jud tay igong panahon, and all I can say is that thank you so much to all of you. Yes. Yes, Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." This is your kapaglaom, Joy Cantela of Hope Channel Visayas, reminding everyone to delight yourselves in the Lord, for He will give you the desires of your heart. Yes, mga kapaglaom, Jesus is the bread of life. He who cometh through Him shall never hunger. This is your kapaglaom, Renan of Hope Channel Visayas, inviting you to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Yes, fill the whole body with the words of God. Jesus declares that the words that I speak unto you, they are spirit and they are life, according to John 6:53. This has been your kapaglaong Pastor Romy Singh. Let's pray without ceasing. Kami inyong ikaabag sa pagkampo, dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Happy Sabbath, Happy mga Sabbath, kapaglaom. everybody. God bless. Everybody, God bless you. Thank you. Survive. Survive. Yes. Sige, Pastor. Thank you, Pastor.